Para po sa discussion question natin na patungkol po sa goodness of God, sasagutin po natin yung question natin na why can't we separate God's goodness from His rule? Bakit hindi natin pwedeng ihiwalay yung kabutihan ng Diyos sa kanyang paghahari? Now, kung gusto nating maranasan mga kapatid, yung goodness ng Diyos, kailangan nating magpasakop sa Kanya. Now, bago ko po i-share yung mga thoughts ko patungkol sa question na to, paalala lang po no, sa lahat ng ating mga discussion groups, sa lahat ng ating mga gatherings, kahit sa Zoom, sa mga fellowships natin during Sunday, mga house churches or micro churches gathering natin, pag meron tayong discussion, nandito na tayo sa discussion session, no? Discussion part. Hindi natin kailangang sagutin yung discussion question. Okay? Pwede kayong gumawa ng sarili yung tanong. Pwedeng anong natutunan ko rito? Pwedeng yun yung i-share mo. Or ano yung pangungusap sa'yo ni Lord? Pwede yun yung i-share mo. So pagdating sa sharing time, hindi kailangan na laging nakafocus sa discussion question. Kasi sometimes meron pangungusap sa'yo si Lord na wala dito. Na pwede mong i-share sa kapatiran na makakapag-encourage sa kanila. Etong discussion question ay guide lang natin. Kung wala tayong tanong or wala kang ma-share na walang ibang pumapasok sa isip mo, pwede na tong discussion question. So, pero kung meron kang gustong i-share na iba, that's okay. That's perfectly fine. So, dito po sa sharing time natin dito, why can't we separate God's goodness from His rule? Bakit hindi natin pwedeng maihiwalay yung kabutihan ng Diyos sa kanyang paghahari? Now, mga kapatid, kung gusto talaga nating maranasan ang kabutihan ng Diyos, kailangan nating magpasakop sa Kanya. Parang po yan sa mga nagmamigrate at gustong magpalit ng citizenship. Diba? Sa Canada, sa England, or sa US, or sa Australia, New Zealand, na mga kapatiran nating OFW, no? Gusto magpalit ng citizenship. Kailangan magpasakop ka sa rules and regulation ng bansa na gusto mong i-adapt. Kung gusto mong maging USI, or American, gusto mong ma-experience yung mga benefits ng pagiging American, syempre magpapasakop ka sa rules and regulation ng bansa na yun. Hindi pwedeng hindi. Kasi kung hindi ka magpapasakop, hindi mo rin ma-experience yung mga benefits ng pagiging American or Canadian or USI or yung pagtira sa New Zealand or pagiging Korean or Japanese. So, talagang magpapasakop ka sa rules and regulations ng land. Now, ganun din po sa ating Diyos. No? Hindi pwedeng gusto mong ma-experience yung goodness ng Diyos, ma-experience yung kasaganaan, pagpapala ng Diyos, pero ayaw mong magpasakop sa Kanya. Tandaan natin, yung Diyos, inihayag niya yung sarili niya sa atin bilang Ama na nasa langit. Ibig sabihin, bilang Ama, meron siyang mga patakaran sa tahanan, sa kanyang pamilya, na yung kanyang mga anak, kailangan magpasakop doon sa kanyang mga patakaran, sa kanyang paghahari. Hindi pwede na maglayas ka at habang sa paglalayas mo, pamumuhay mo sa kasalanan, expect mo pa rin na ma-experience mo yung full benefit ng goodness of God. Wala pong pinagkaiba yan doon sa prodigal son. Yung prodigal son, sa istorya na yan, yung anak, nandun ka sa piling ng tatay mo, nandun ka sa tahanan ng tatay mo, you experience all the goodness, all the benefits of being a son. Meron kang mga servants, kung anong kinakain ng tatay mo, yun din ang kinakain mo. Araw-araw mo nakikita yung tatay mo. You get to experience the goodness of your father. Pero itong prodigal son na ito, there was a time na kinuha niya yung mana niya, tapos naglaya siya. Winaldas niya yung pera niya, at the same time, napariwara na yung buhay niya, hanggang sa nag-aalaga na lang siya ng hayop, baboy, at to the point na pati yung pagkain ng baboy, pinagnanasahan niyang kainin. Ganun ka-destitute yung naging sitwasyon niya. Of course, naglayas ka sa parents mo,
umalis ka doon sa, kumbaga sa Tagalog, sa Tagalog nito, sa pudar, no? Sa pudar ng tatay mo, don't expect na may experience mo yung fullness of the blessings and goodness of your father. Kasi tumalikod ka umalis ka naglayas ka Ganun din po sa mga Kristiyanong namumuhay sa kasalanan. Of course, yung kasalanan natin, may consequences yan. At yung consequence ng kasalanan, laging masama, laging pangit. So don't expect the fullness of God's blessing sa lifestyle natin na makasalanan. Kailangan talaga sumunod ka sa Diyos, sa patakaran ng Diyos. Kasi kung ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, sa patakaran ng Diyos, you can expect to receive blessings from the Lord, to receive the full blessings of God. So, yan po ay simpleng principle lang. Kasi po, yung Diyos, meron talaga siyang mga utos at walang inutos ang Diyos na mapapasama tayo. Ibig sabihin, lahat ng utos ng Diyos, para talaga yan sa kabutihan natin. Huwag tayong magrebelde sa paghahari ng Diyos. So, we cannot really separate God's goodness from His rule. Now, para po sa inyo, practically speaking, anong epekto nito sa atin as Christians? At, anong natutunan nyo sa devotion natin o sa mga binasa nating mga talata sa Bible? Pwede nyo pong i-share sa ating discussion groups. Pwede nyo pong i-share sa comment section right below this video. Or pwede rin po kayong magpadala ng video ninyo, less than 1 minute, na natutunan nyo sa devotion natin. Ito, kung friends po tayo sa Facebook. So, maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.